Winelcome ng House Prosecution Team ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pagsasantabi sa pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa mga naging hakbang ng House of Representatives at House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni House Lead Prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, pinagtibay ng desisyon ang mga mekanismo ng saligang batas at pinalakas ang fundamental na prinsipyo na walang public servant kahit pa ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nakatataas sa pananagutan. Si Representative Luistro ang chairperson ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban sa Vice-Presidente. Ang rekomendasyon at resolusyon ng komite ang naging batayan sa pinagtibay na articles of impeachment sa plenaryo ng Kamara na nililitis ngayon ng Senate Impeachment Court. Para naman kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, wala nang magiging sagabal para matiyak ang pagtutuloy-tuloy ng paglilitis sa Vice-Presidente. Unang-una, at least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari. Gate naman ng isa pang miyembro ng House Prosecution Panel na si Bicol Cerro Party List Representative Terry Didon. Dapat mag-move on na ang defense team ni VP Duterte sa aligasyon nitong fishing expedition ang isinagawang impeachment process sa House of Representatives. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsaran na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. 5 linggo na ang paglilitis sa Vice-Presidente at nasa ikalawang article of impeachment na ang prosekusyon sa paglalahad nito ng mga testigo at ebidensya. Rosa Lico, Sumahataw sa Balita Ngayon.